Handa ka na bang makita ang hinaharap? Isipin mo ang isang tren na mas mabilis pa sa eroplano. Pero hindi lumilipad sa langit kundi sa ibabaw ng riles. Ngayon, hihigitan natin ang bilis ng limitasyon. Halina't kilalanin ang engineering marvel ng Japan, ang SC Maglev. Bago tayo lumipad sa bilis na 600 kilometers per hour, huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para laging updated sa mga pinakaastig na teknolohiya at kasaysayan sa buong mundo. Handa na? Tara, simulan na natin! Noong April 21, 2015 sa Yamanashi, Japan, isang tren ang nagpabagsak sa lahat ng ating alam tungkol sa paglalakbay sa lupa. Umabot ang bilis nito sa 603 kilometers per hour. Mas mabilis pa ito sa isang Cessna aircraft na naka-full throttle. Bakit kailangan ng ganito kabilis na tren? Ang mga lumang tren, kahit ang sikat na Shinkansen, ay may kalaban, friction. Kapag ang bakal na gulong ay tumama sa bakal na riles sa sobrang bilis, nagkakaroon ng matinding vibration at ingay na delikado para sa mga pasahero. Dito pumasok ang SC Maglev o Superconducting Magnetic Levitation. Hindi ito gumagamit ng ordinaryong gulong sa riles. Sa halip, gumagamit ito ng mga magnets na pinalamig gamit ang liquid helium sa temperaturang -269 degrees Celsius. Ang kakaiba sa SC Maglev, mayroon pa rin itong mga gulong sa simula. Tatakbo ito na parang normal na tren hanggang umabot ng 150 kph. Pagkatapos, itataas nito ang kanyang mga gulong na parang landing gear ng eroplano at lulutang ng 10 cm sa ere. Ang teknolohiyang ito ay ginagamit na ngayon para sa Chuo Shinkansen Line. Ang biyahe mula Tokyo hanggang Nagoya na dati ay 90 minutes, magiging 40 minutes na lang. Pinaglalapit nito ang mga tao sa paraang hindi natin akalain. Ang SC Maglev ay hindi lang basta tren. Ito ay patunay na kapag inalis natin ang mga hadlang gaya ng friction, walang limitasyon ang ating mararating. Ang hinaharap ay hindi na lang pangarap, ito ay nandito na. Anong masasabi mo sa tren na ito? Sasakay ka ba kung magkakaroon nito sa Pilipinas? I-comment mo na yan sa ibaba. Muli, ito ang inyong kabay sa mga kamanghamanghang kwento ng mundo. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.